po ako magtatanong kung sino kabado. Nag-aaral na po kami kanina sa clinic. Okay? Ako po ay nagagalak sa Panginoon sapagkat muli ko kayo nakapiling buong maghapon. Madalas, once a year lang kasi nung isang taon ay lagi speaker po ako ng ating sa gabi. At araw-araw, after gawain ng kababaihan, sabay uwi na kami. Kaya namimiss ko yung sama-samang fellowship. Meron pong dating nakagalakan sa aking puso. Amen? Okay? Yan na po ang ating tema. Okay, bago po lahat, tayo po ay manalangin. Hingin po natin ang gabay ng Banal na Espiritu sa gabing ito. Manaming Diyos na banal at dakila sa lahat. Salamat po, Diyos, sa buong maghapon na kami sinamahan, ginabayan, at ginagpala ng iyong salita. Lord, na ito po kami, O Diyos, nagpapasaliksik ng aming mga puso. Kung pinagawa mo kaming kasalanan, na salita, na isip, na gawa, patawarin po kami, upang kami ay maging kalugod sa iyong presensya. Lord, inahan niya ang sinabi ng Banal na Espiritu na siyang aming guro ngayong umaga at siya rin ang magpapaalala ng lahat ng itinuro niya sa akin. Salamat po at dalangin ko rin po ang bawat pakikinig. Tanggapin nila ang biyaya ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa iyo ang kapurihan karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, pwede na po natin i-post umaga. Ang ating pong tema ay ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Pag sinabi pong buhay, ito po ay may kakayanang gawin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Pag sinabing may kapangyarihan, ito po ay may kapangyarihan magbago ng buhay ng tao. Ang magtigas ng kanyang puso, kaya po itong palambutin at wasakin. Amen? Diba? Naranasan natin? Tayo na bago ang ating buhay dahil sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Okay? Uy, hindi gumagana. Okay. Okay. Hallelujah. Alam nyo, hindi lang po ang salita ng Diyos ang nagbabago ng ating buhay. Marami pong tao, ang nais niya, ang kanyang kapwa, ay mabago ang buhay. Nandiyan po ang teacher at mga estudyante. Sino po sa inyo ang nakaranas na nung maliit pa, pagawin ka ng teacher ng New Year Resolution tuwing January? Sino po? Amen. Sino po ang nakaranas na pagawin? Okay. Isusulat nyo ang lahat ng hindi mo na dapat gawin sa iyong buhay. Dahil ang gusto ng guro, yung kanyang estudyante mabago ang buhay. Alam ba nyo kung ano ako isinulat? Sabi ko, mula ngayon, hindi na ako dudukot, hindi na ako manghuhupot ng pera ng tatay ko sa kanyang pantalon. Amen. Pero lumipas po ang mga araw, isang linggo, nagbago nga naman ako. Totoo naman, hindi na ako dumudukot. Pero lumipas ang maraming taon, hindi na po sa bulsa ako dumudukot. Dahil yun po ay temporaryong pagbabago lang sa lagayan ng pera. Alam mo yung parents ko, sila po yung negosyante. May tindahan kami, may 2 jeep, at namimili ng kopra. At noong panahon yun, ang pinakamalaking pera, 50 pesos. Kaya pag isang bundle, 5,000 piso yun. At sa dami ng bundle, ay bumabawas po ako ng isa sa gitna para hindi halata. Yan, okay? Nakita ko po na yung pagbabagong nais ng aking guro ay pasamantala lamang. Pero pag lumipas ang panahon, lalong magrabe. Amen? At meron din pong isa, yung kanyang magulang sa kanyang anak. Ito pong kanyang anak ay mahilig sa away. Labas-pasok sa bilangguan. Buwang-buwan na lang ay gano'n ang ginagawa ng magulang.
tubusin mo yung anak mo, nakalabos na naman dahil nang babag naman ang tao. Pero isa pong kumari nila ang lumapit doon sa mag-asawa, gusto mo bang mabago ang buhay ng iyong anak? Hayaan mong maglamas ng bakal sa bilangguan. Ibig sabihin, hayaan mo huwag nang tubusin para madala. Pero ano nangyari? Nung siya ay nasa loob ng bilangguan, lalong sumama siya. Bakit? Napapasubo siya sa away sa loob ng bilangguan. Hindi lang yun. Natuto pa siyang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Sa akala nila, sa nais ng magulang ng babago, dahil doon sa kaya nila sa kulungan, maghimas ng bakal sa bilangguan, akala sa ganun, pagkakataon ay mababago ang kanyang anak. Amen? Pero dito po sa ating topic, meron po itong apat na malagang puntos. Nakatago pala ito. Okay? Hindi ba ito pwede paliitin? Okay? Una, meron pong apat na malagang puntos. Napakahalaga po ng puntos na ito. Ito po yung topic na ito ay tinatawag na topical teaching. Pag tinuro mo, teaching. Pero pag ginamit mo sa sermon, ito po yung tinatawag na topical sermon. At meron po itong apat na malagang puntos. Sasabihin ko na po kung saan galing ito po. Ito pong puntos na ito ay galing po sa tinatawag na concordance. Ito po. Hinanap po yung apat na ito at na uukol sa pinakang tema. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya una, sabi po dito, ito'y may kakayanang magbago ng puso ng tao. Yung po salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ito'y may kakayanang magbago ng puso ng isang tao. Pangalawa, ito'y parang ulang yelo bumabagsak sa lupa upang maging pandilig. Pangatlo, kapag ito'y lumabas sa bibig, yun po, madalas ko sinasabi sa Sunday School, pag tinatanong kong, may natutunan ba kayo? Alam mo, ang reaksyon ng mga tinuturuan ko, tahimik. Kasi pag tahimik, may dalawang ibig sabihin. May nalalaman at wala. Pero ang katiwiran ko po, ito po, sa Isaiah 55 verse 11, sabi doon, kapag ito'y lumabas sa bibig, hindi ito babalik ng walang bunga. Sapagkat ang pananampalataya ay nagmula sa pag nakarinig ka, hindi ito babalik ng walang bunga. Kaya yung kanilang reaction na tinanong ko kung may natutunan at sila'y tahimik, pero naniniwala ko na ito hindi babalik ng walang bunga. Amen? At ang pang-apat po ay ito po inahayag sa buhay at pananampalataya ng taga Thessalonica. Isang patotoo na mula kay Pablo at kay sino pa? Sino kasama? Si Timoteo at si yung taso ka tilagay mo dun sa huli. At masikip. Sino ba yun? Masikip. Okay, basta tatlo sila magkakasama. Dahil sa huli. Ay nahayag Hindi po ba huli na? ang Hindi naging buhay ng taga-Salonica kung paano ito nabago ng salita ng Diyos. Amen? Pero mamaya ko na po tatalakayin. Okay, balik ulit tayo sa una. Ang salita ng Diyos, Nakakumain na ba? magbago Aba, ng oo. Huli na yun. puso ng tao. Eh, sabi mo Ano po ang yun. ating Eh, teksto? pag siya na may sisikip yan. Okay, sino pong gustong bumasa? Bibigyan mo ng gulay. Yan. Anong gulay? Ba? Una, ito'y may kakayanang magbago ng puso ng tao. Sabi po ng teksto natin, ay ito'y parang apoy, parang apoy ang aking salita at tulad ng martilyo dumudurog sa malaking bato. Alam mo yun sa pagkuha na natin ng teksto upang isuporta sa iyong pinaka-main topic, mahalaga po na alamin natin kung ano ang konteksto. Kung ito'y umuugnay sa salita ng Diyos. At yung pong Jeremias chapter 23, verse 9 hanggang 32, ito po'y tumutukoy sa paglabas ng bulaang propeta.
At sabi ng Quran, ako'y nagpapahayag ng salita ng Diyos na mula sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, ay bakit di sila naglalapitan upang magsisi at magbalik loob sa Diyos? Kaya sinasabi ng Diyos, ang aking salita ay tulad ng martilyo, tulad ng apoy, at tulad ng martilyong dumudurog sa malaking bato. Kaya ang puso ng isang tao, anuman tigas niya, ito may kayang baguhin ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen po ba? At ito'y napatunayan natin sa ating buhay. Bakit kayo na dyan? Dahil narinig nyo ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ano po sabi ng verse? Parang apoy ang aking salita at tulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Kaya sabi ng Panginoon, bakit walang lumalapit sa iyo? Kung ipinapahayag mo'y aking salita, bakit walang lumalapit sa iyo upang magsisi at magbalik loob sa Diyos? Sinabi po ito sa talatang 21 at 22. Pero sabi ng Panginoon, Anong gulay? salita ko ay parang apoy at martilyong dumudurog sa matigas na puso ng tao. Ano matigas? Amen? Kaya kahit anong lamas mo sa rihas ng bilangguan, hindi ka pa rin mababago. Lalo kang sasama. Kahit isang pad na papel ang isulat mo sa New Year resolution, ilang araw lang, hindi ka mapapabago ang buhay. Lalo kang sasama. Sabi ko nga, dati, tumudukot lang ako sa pulsa ng aking tatay. Parang upang magkupot. At tawag po, pag nakuha ka na sa sarili mong pamilya, kupot po ang tawag. Pero pag kumuha ka ng pera na may pera, ang tawag po doon, nakaw na po yun. Amen? Kaya, nung ako'y naging high school na, ay doon. Sa lagay na ng pera ng father ko, ako kumukuha. Amen? Pero salamat sa Diyos, sapagkat nakarinig ako ng salita ng Diyos na nagbago sa aking buhay. Kahit anong sama ko, nabago ako ng Panginoon. Dahil sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Pangalawang puntos, sabi dito, ang salita ng Diyos, ito'y parang ulan at yelong bumabaksak sa lupa upang maging pandilig. Ayan, yan na po. Sabi po ng Isaiah 55, verse 10, ang ulan at yelo na bumagsak mula sa langit ay hindi na ito babalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay butil at pamasi at tinapay na magiging pagkain. Kung ating pong ibabalangkas ang talatang yan, ito po ang magiging balangkas niyan. Araw daw. Yan. Sabi dito, ito'y parang ulan at yelong bumabaksak sa lupa upang maging pandilig. Una ay may kakayanang magpalago ng halaman. Pangalawa ay may kakayanang magpabunga upang magkaroon ng pagkain espiritual sa ating buhay. At pangalawa ay upang magkaroon ng bining itatanim sa puso ng ibang tao. Ang salita, yung pong mga Bible study leader, yung mga nagsishare, kayo po ang tagapagtanim. Alam niyo sa Palok, nung umahawa ko ng Bible study, may target po kaming date, 6 months. Sa unang 3 taon, wala kang gagawin kundi magturo, magbahagi ng salita ng Diyos, at nagsasama kami ng music ministry para magturo ng pag-awit. Amen? Ng pagsamba sa Panginoon. At after 3 months, hanggang 6 months, ay kinakalang ito ay
diligin na dumalos sa iglesia. Amen? Alam mo yung mga yung Bible study leader, sabi po ng unang Corinto chapter 3 verse 6, ako ang nagtanim at si Pablo ang nagdilig. Pero ang Diyos ang nagbigay ng nagbunga. Okay, sabi po dito, alam niyo itong salita ng Diyos na ibinabahagi ng mga Bible study leader, kayo po ang nagtatanim. Amen? Pagkatapos niyong itanim, ay anyayahan niyo dumalo. Saan? Sa Sunday School. Sapagkat dito kayo didiligin upang lumago sa salita ng Diyos. At dumalo sa pananambahan upang turuan ng tamang pagsamba at pagpupuri sa Diyos. At pagdating sa sermon, makakarinig uli sila ng salita ng Diyos. At yun, salita ng Diyos ang magiging pandilig upang yung salitang itinanim ng mga Bible study leader ay lumago at mamunga. Pag sabing namunga, magkakaroon ito ng pagkain. Alam nyo, pagkain spiritual. Amen? Alam mo yung ating bahagi, nating katawan, ay katawan, espiritu, kaluluwa. Alin po ito na pinapakain ng salita ng Diyos? Yung bang kaluluwa? Yung katawan? Yung pong espiritu natin na mula sa Diyos. Kapag ang pagkain yan ay ang salita ng Diyos. At pag ito'y namunga at nagkaroon ng pagkain, magkakaroon ito ng bining itatanim. Kaya yung pong lumago sa salita ng Diyos, hindi tatagal at siya'y magiging manggagawa din. Amen? Amen po ba? Kaya sabi po dito, ang salita ng Diyos ay parang ulan at yelo bumabaksak sa lupa upang maging pandilig. Ito'y may kakayanang magpalago ng halaman at may kakayanang magpabunga upang magkaroon ng pagkain spiritual at binhing itatanim sa puso ng ibang tao. Yan po ang salita ng Diyos. At ang konteksto po nito ay tungkol rin po sa salita ng Diyos at ito po'y makikita natin sa verse 11. Okay, pangatlo, arrow down, ayaw na pong gumana ito. Yan. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kapag ito'y lumabas sa bibig, sabi ng Diyos, o ipinahayag, hindi ito'y babalik na walang katuparan o pakinabang. Kaya nga tuwing tatanong ako sa Sunday School, may natutunan ba kayo? Ay tahimik. Pero ako naniniwala, meron silang narinig. Amen? Sapagkat ang pananampalataya nagmumula sa nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi naman ang salita na lumalabas sa aking bibig. Ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi ang Panginoon o ang Diyos. Kaya hindi naman ang mga salita. Ibig sabihin, yung verse 10, ang tinutukoy din doon ay salita ng Diyos. Kaya yung mga tekstong ginamit ko para hindi maligaw ay ayon sa konteksto tungkol sa salita ng Diyos. Okay, sabi dito, kaya hindi naman ang salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin ng walang katuturan at tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Okay? Arrow down. Ibabalangkas po natin. Kapag ito'y lumabas sa bibig, hindi ito babalik ng walang katuturan at pakinabang sapagkat ito ay buhay. May kakayanan tumupad sa balak ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya nasabi po natin buhay, may kakayanan gawin ang balak ng Diyos sa ating buhay. Bakit kayo nakaupo dyan? Sapagkat naganap ng salita ng Diyos na kayo makakilala sa Panginoon. Amen? Tinutupad dito ang balak ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, kaya ito'y buhay, may kakayanang gawin ang ninanais ng Diyos para sa atin. Ano ba nais ng Diyos sa ating buhay? Oh, wala naman tao dito. Okay. Ano po nais ng Diyos sa buhay natin? Yun po, upang
tayo po ay makapamuhay ayon sa plano ng Diyos. At ito ay nagagawa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang bunga. Sapagkat ang salita ng Diyos buhay. May kakayanan tuparin ang balak ng Diyos. Yun lang buhay po. Yun lang buhay ang may kakayanan gumanap sa balak ng Diyos. Siya lang po. Pagkawa, hindi kakayanan gawin ang ninanais ng Diyos sa ating buhay. Nais ng Diyos na tayo makakilala sa Kanya, lumakad ayon sa Kanyang katuwiran, at maging kalugod-lugod sa Kanya. Pangapat, ano daw? Ito'y hayag. Ito'y nahayag sa buhay at pananampalataya ng mga Tesalonica. Okay? Ano daw po? Ito po ang verse. Okay, nasa na? Wala na. Okay. Unang Tesalonica 1:2 hanggang 10. Sabi po dito, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo tuwing kasama kayo sa aming panalangin ay inaalala namin sa harapan ng Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya. Pangalawa, ang inyong pagpapagal dahil sa pag-ibig at ang iyong pagtitiis dahil sa pag-asa sa ating Panginoon. Ito po ang una nakita ni Pablo, ni Silas at Timoteo. Si Silas po at Timoteo ay hindi na po estudyante ni Pablo. Dito po sila ay kamanggagawa na ni Pablo. Kaya tuwing magsasalita siya ay laging plural form. Namin, kami, yan. Yun po ang ibig sabihin. Dito po ay hindi na kapwa manggagawa na si Silas at si Timoteo. Kaya lagi kami nagpapasalamat sa Diyos. Arudan, yun po kasi pang verse pala. Sinundan nyo ang aming halimbawa at halimbawa ng Panginoon. Kahit dumadanas kayo ng maraming paghihirap, ay tanggapan ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Yung po ang bunga ng binagong buhay. Kahit dumadanas na maraming paghihirap, pag-uusig, tinatanggap pa rin nila na may kagalakan ang salita ng Diyos. Kaya naging huwaran kayo ng mananampalataya sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang salita ng Diyos ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Yun po ang isa sa mga bunga ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng malihim ang binagong buhay sapagkat ito'y hayag. Di ba dating mag-iinom? Maninigayo, bakit nagbahago ka? Yun po'y hindi maiitago. Amen? Ano pa? Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay balitang-balita rin sa lahat ng dako. Kaya hindi na kailangan magsalita pa kami. Sabi ni Pablo, hindi na namin kailangan magpahayag ng salita ng Diyos, mangaral sa kanila. Amen? Sapagkat nakita na ni Pablo ang nabagong buhay ng mga taga sa Thessalonica. Sa pamagitan ng patutuhan ni Thessalonica at sa pamagitan ng patutuhan ng taga Macedonia at Akaya. Kaya hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga roon na rin ang nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang sabi kung paano nyo tinalikuan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na Diyos na buhay. Okay? Arrow down. Gis, talatang Gis, naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon mula sa langit. Itong si Jesus na muli niyang binuhay, na siya nagligtas sa akin sa sarili sa darating na poot ng Diyos. Ito po yung palangkas ng mga talata. Okay? Una, nahayag po ito kina Pablo, Silas at Timoteo.
ang malaking pagbabago sa buhay at pananampalataya ng mga Tesalonika. Alam mo itong tatlong ito, pagkatapos niya mangaral, magturo sa mga taga-Tesalonika, ay hindi agad po sila umalis. Nanatili pa rin sila roon. Kaya nasaksihan nila ang malaking pagbabago sa buhay ng mga taga-Tesalonika dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya sabi dito, kaya lagi silang nagpapasalamat sa Diyos tuwing sila'y mananalangin sapagkat naaalala nila ang malaking pagbabago ng mga Tesalonika. Una, ang kanilang gawa ay dahil sa pananampalataya. Sino po dito ang gumagawa dahil sa pananampalataya? Yung po ang taga-Tesalonika. Kahit anong hirap ng gawin nila, laging may kalakip na pananampalataya. Pangalawa, ang kanilang pagpapagal ay dahil sa pag-ibig. Nagtitiis silang gumawa, magpakahirap dahil sa pag-ibig. Tignan nyo, pag iniibig nyo isang dalaga, kahit mamahaling regalo, pinipilit yung pag-ipunan dahil sa pag-ibig mo doon sa dalaga. Amen? Ganyan din po ang salita ng Diyos. Kaya po yung mga taga-Tesalonika, kahit anong pagal, anong hirap, nagagawa nila ito dahil sa pag-ibig. At ang pangatlong pagbabago na nasaksihan ni Pablo ay ang kanilang pagtitiis dahil sa pag-asa sa Panginoong Hesus. Alam niyo, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po masaya, hindi madali, ito po may tiisin. Pero natitiis nila yung hirap. Alam niyo, yung mga pagsubok natin dito, sa salita lang, ay mga born again, yan. Salita lang po yun. Pero sa panahon nila, binibilanggo, hinahagupit. Pero lahat ng pagtitiis ay napapagtagpo yan dahil sa pag-asa nila sa Panginoong Kristo. Amen? Yung po tatlong bagay na nakita at nasaksihan po ni Pablo, ni Silas at Timoteo. Pangalawa, alam nila ang Tesalonika ay pinili ng Diyos. Talatang 4 hanggang 6. Bakit? Bakit alam nila? Diba? Bago na naman. Okay. Sabi dito, alam ni Pablo at ni Timoteo at yung kasama niya, alam nila ang taga-Tesalonika ay pinili ng Diyos. Una, sapagkat ang mabuting balita ng Tesalonika ay hindi lamang sa pamagitan ng salita, hindi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya alam nila na bago ang buhay ng mga taga-Tesalonika sapagkat ang salitang pinahayag nila at itinuro sa kanila ay hindi ordinary salita lamang. Amen? Amen? Na may kakayanang magpabago ng buhay ng tao. Kaya dapat hindi tayo magiging tamad sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Okay? Pangalawa, nasaksihan din nila kung paano si Pablo ay namuhay sa piling nila. Nasaksihan ng mga taga-Tesalonika kung paano mamuhay ito si Pablo, Silas at Timoteo sa kanilang kaligitnaan. At yung patutong iyon ang naging kalakasan ng mga taga-Tesalonika. Sabi ko nga doon sa isang kapatiran, kung gusto mong madala sa Panginoon ng iyong mister, hindi mo na kailangang ibahagi ang salita ng Diyos. Ipakita mo yung malaking pagbabago sa iyong buhay. Kung dati-dati, pag dumating yung mister mo, hinahayaan mo na lang. Ngayon, aalsan mo na ng sapatos, tatala mo ng chinilas, ipagtitipla mo ng kape. At mamamaka sila. Iyan ang ba born again?
Pag namangha sila, isang araw, sasabihin niya, sasama ko sa iyong iglesia. Amen? Kasi nakikita yung pagbabago ng buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po sila, sapagkat nasaksihan nila kung paano si Pablo ay namuhay sa piling nila, sinundan nila ang halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kasi sila namumuhay ayon sa turo ng ating Panginoon. Kaya yung nakikita nilang pamumuhay ni Pablo, ay nahayag din kung paano sila namuhay si Kristo sa kanilang mga puso. Okay? Sapagkat sabi dito, kahit dumanas ng napakaraming paghihirap, tinanggap pa rin nila ang salita ng Diyos. Kahit anong hirap, kahit anong pag-uusig, dito, pag-uusig mo yung matindi. Kasi dito, pinahagpit, pinukulong, pinaparsahan. Eh dito, pag-uusig sa atin, sasabihin ka lang, pardon yan. Mga hallelujah. Ay kadaling pagtagumpayan yun, hindi lang pasatay nga lang yun, di ba? Amen? Pero sa kanila, sa panahon ito, kahit anong hirap, kaya nilang tiisin dahil kay Kristo. Amen? Nakano daw? Sila ay naging huwaran sa mga taga-Macedonia at Akaya. Ano ba itong lugar na ito? Isang araw ng mga kapatid. Yan. Yung Macedonia po ay isang malaking bansa. At ang yung Akaya ay yung katabing bansa na maliit. Ito mo nagagawa ng salita ng Diyos. Dahil ito'y buhay at mga pangyarihan na ipahayag ng mga Thessalonica ang salita ng Diyos. At sabi nga ni Pablo, kahit hindi na ako magsalita, sapat na yung pinangaral ng mga taga-Thessalonica. Kapagkat ang tinanggap ng mga taga-Thessalonica ay hindi ordinary salita, kundi may kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ganun kalaki. Yung nagpapatao sa kanila. Hindi lang si Pablo ang nagpatotoo sa naging buhay, sa pagbabago ng buhay ng mga taga-Thessalonica. Maging mga taga-ibang bansa. Okay, balik na po tayo eh. Pwede bang ibalik? Up. Yan. Sabi dito, talata 7 at 10, sila ay naging huwaran sa mga taga-Macedonia at Akaya. Nakita po natin, ito po ay bansa. Malaking bansa at maliit na bansa. Okay? Sapagkat lumaganap ang salita ng Diyos sa pamagitan nila ng mga taga-Thessalonica. Nagagawa ng salita ng Diyos. Tinanggap nila, ito na may kapangyarihan ng Espiritu Santo nung ipinahayag. Ito yung may kasama din kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nabago buhay nila. Sabi din, lumaganap din ang kanilang pananampalataya sa lahat ng dako. Kaya nasabi ni Pablo na hindi na kailangan silang magsalita. Sabi ni Pablo, hindi na kailangan tayong mangaral sa dalawang bansang iyan. Sapat na yung ginawa ng mga Thessalonica. Kasi pinahayag nila ang salita ng Diyos ay buhay at mga pangyarihan. Amen? Amen. Wala yata tao dito. Ayan, okay. Pangalawa, ang mga taga-Thessalonica at taga-Akaya ay nagbalita rin kina Pablo kung paano si Pablo ay tinanggap sa Thessalonica. Alam mo itong mga taga-Thessalonica, mga artist. Istorya niya sa mga taga-Macedonia at Akaya kung paano nila tinanggap si Pablo. Amen? Sila rin ay nagsabi kung paano nila tinalikuran ang pagsamba sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na Diyos. Sila rin ang nagpahayag, marahil itong dalawang lugar nito ay maraming Diyos-Diyosan na sinasamba. Kaya tinuro niya, sabi dito, tinuro nila kung paano ito tinalikuran nila. Amen? Araw daw? Upang maghintay sa
pagbabalik ni Jesus mula sa langit, nagkaroon din po sila ng pananampalataya, pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. Itong si Jesus na binuhay at siya rin magliligtas sa darating na puot. Ito po ang bunga ng salita ng Diyos sa mga taga-Thessalonica na bago, naging patotoo at pinatutuhanan ni Pablo ng mga taga-Macedonia at Akaya. Kaya sabi ni Pablo, kahit hindi ko na pangaralan yung dalawang pasayan, okay na yung tinanggap nila. Sapagkat kung anong tinanggap nila ang salita ng Diyos, yun din ang binahagi nila sa mga taga-riyan. Amen? Okay. 35 minutes po tayo. Okay, bilang pagtatapos. Sabi po ng ikalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsaway para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawa. Yun po'y bunga ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Oh, may tao pala. Praise the Lord. Okay. Kaya bilang panghuli, pagtatapos, iniinganyo ko po kayo na laging dumako sa gawain ng Panginoon kung saan may pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinong gusto umati na Sunday School? Opo, kanina po, nabilis ako yung Brother Wing, ang dami. Matanong ako, kakakti. Naglipatan din kay Brother Oji. Sabi ko, yung mga may asawa na dyan sa music ministry, dito na kayo lumapit. Para naman, ay isa si Brother Jerry lang ang umati sa amin eh. Kaya sabi ko, atin kayo dito sa akin, pero tumapit naman. Pero salamat sa Diyos. Marami po kami na. Halos mapuno yung isang row. Amen? Kaya po, Brother Oji, kapag marami sa iyo, palipat mo naman din eh. Okay? Pang di masayang ang salita ng Diyos. Amen? Okay? May natutunan po ba tayo? Tandaan nyo, kapag ang salita ng Diyos ay pinahayag, hindi ito babalik ng walang bunga. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. May kakayanang gawin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Ang malagay, ipahayag lang natin. Amen? Okay? Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin sa pagtatapos. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin Diyos na banal at salamat po Diyos sa iyong pangunguna, sa iyong paggabay. Salamat sa iyong banal na Espiritu na aming dakilang tagapagturo at nagpapaalala kung ano aming napag-aralan sa iyo. Salamat po at dalangin po namin ang iyong salita ay tunay na buhay at makapangyarihan. May kakayahan ng magbago ng aming buhay. Kaya kung ano po kami ngayon, ito po ay dahil sa iyong salita. Kaya Lord, patuloy mo kaming baguhin. Patuloy mo kaming gabayan at ituro ang tamang landas. Salamat po, Ama. Salamat po. Hindi mariwalay. Salamat po kami. At makarating kami sa lugar ng ligtas at papayapa. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.